mga tampok na balita. Sa mga balitang pambansa, muling binigyang diin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala siyang intensyong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Base po sa huling survey ng Pulse Asia, lumabas na 50% ng mga natanong ang tutol sa paghahain ng impeachment laban sa Vice-Presidente. 28% lamang ng mga tinanong ang suportado ang pagpapatalsik kay VP Sara. Ayon pa kay PBBM, hindi naman niya mga kaalyado ang naghain ng impeachment complaint. Pero hindi rin daw niya po pwedeng pigilan ng ibang grupo na nais mapatalsik ang Vice-Presidente. Una na rin sinabi ng palasyo na hindi makikialam sa nakatakdang paglilitis sa Vice ang Pangulo. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Medyo nairita ang Pangulo doon. How many times? Medyo namula. Hindi, mamaya pag-usapan din natin yung kasama yung isang Yan nga po. kung hindi, okay. Kalamayin mo muna ang iyong kalooban. Ay, may ginalamay ko na. Sige. Yan nga po ang tinig. Bukayo na nga ang dating eh. Yan nga po mga kapatid ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala sa ibang balita, kinumpirma ng Department of Justice na 3 ang hawak na pasaporte ni Attorney Harry Roque. Nasa Netherlands ngayon si Roque para sa kanyang application para nga sa asylum. Pero wanted po siya dito sa Pilipinas dahil sa kasong qualified human trafficking. Kaya pinakakansela ng DOJ sa DFA ang pasaporte nito. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, 2 hanggang 3 pasaporte pala ang hawak ni Roque. Pare-pareho raw nakapangalan kay Roque ang nasabing passports pero posibleng may binago sa ilang detalye katulad ng first name at middle initial nito. Ito raw ang posibleng dahilan kaya hindi ma-flag o maharang si Roque sa airport kahit na may lookout bulletin order laban sa kanya. Pero ang tingin ni Remulla, malaki ang tsansang nakalabas ng bansa si Roque sa pamamagitan ng backdoor exit o ang pagtawid mula Tawi-Tawi papuntang Malaysia. Sa ating ulat panahon, mga kapatid, binabantayan ngayon ang Pag-asang low pressure area sa may West Philippine Sea. Malapit po yan sa Pag-asa Island. Nasa labas nga po ng Philippine Area of Responsibility ang LPA at mababa ang tsansang maging ganap na bagyo. Kumikilos po ito palayo sa bansa, inaasahang malulusaw rin ngayong araw. Pero magdadala pa rin ang mga pag-ulan ang extension nito sa Southern Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Bagamat madalas ang magiging pag-ulan, wala raw inaasahang mamumuong bagyo sa loob po ng bansa sa mga susunod na araw.